Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Minsan sa pagiging mausisa natin sa mga bagay-bagay at pangyayari sa paligid natin ay malalaman natin ang mga sikretong nagtatago sa bawat pangyayari ng nakaraan. Mga paghahanap mo ng sagot sa nangyayari sa nakaraan na magiging parte na rin sa buhay mo sa kasalukuyan. Dear Papa Dudut, hello, ako po si Aquina ng Quezon City pero tubong Mabalakad, Pampanga. Isa akong introvert at mahilig magbasa ng libro o di kaya ay makinig ng drama at mga kwento sa YouTube. Silent listener mo ako since 2021 and ngayon pa lamang po ako maglalakas ng loob na mag-share ng story sa inyo. Lumaki ako sa Manila at nag-iisang anak. Pero bago mag-start ang COVID-19 pandemic ay umuwi kami dito sa probinsya ng lola ko. At dito na nga nagdesisyon, Papa Dudut, na manirahan dahil sabi ng mga magulang na dito ay tahimik, which is true. Simula pagkabata ko ay 3 beses pa lamang akong nadala ng parents ko dito sa probinsya nila lola. Kaya hindi ako sanay sa tahimik na paligid. Medyo creepy rin ang datingan sa akin ng bahay ni lola. Dahil kahit na hindi kalakihan na bahay ay masasabi kong luma na rin po ito. Sabi ni mama ay itinayo pa ito noong Spanish era. Malayo ang bahay ni lola sa mismong highway. May mga simpleng mga bahay na madadaanan papasok sa eskinita. At bawat bakuran ng mga bahay ay malilinis at puro halaman. At hindi mawawala ang mga puno ng mangga. 5 minuto na lakad papunta sa bahay ni lola ay wala ng mga bahayan. Sadyang mga puno na lamang ng mangga ang makikita at ang bahay ni lola ay napapaligiran ng mga magagandang halaman. Papa Dudut, simula pagkabata ko ay ramdam ko na ang kakaibang pakiramdam tuwing yayapak pa lamang ako sa bakuran papasok ng bahay. Yung pakiramdam na nagdadalawang isip ba ako kung tutuloy ako o hindi. Ngunit dahil sa lola ko, ang may-ari ng bahay na yon, at doon na rin kami titira ay kailangan kong tapangan ang loob kong pumasok at kailangan ko ng masanay sa bahay na ito. Natatandaan ko pa, August 2020 noon at kasagsagan ng pandemic ay nakaupo ako sa veranda sa 2nd floor. Sa kwarto ko kasi ay mayroong pinto papunta sa veranda at doon ako palaging tumatambay para magbasa. By the way, mahilig akong magbasa ng books, especially ng mga mysteries and horror. Pero hindi ako naniniwala sa mga multo or whatsoever. So ayun na nga, nakaupo ako sa veranda at nagbabasa. Patapos na rin ako sa book na binabasa ko noong time na yon, which is The Historian ni Elizabeth Kostova. After ko magbasa, iniisip ko kung ano na ba ang gagawin ko. Tinatamad naman ako mag-cellphone or gumamit ng social media dahil nga mahina ang internet connection sa lugar namin. Kaya naisipan kong bumaba na lamang sa sala at manood ng TV. Pero napansin ko ang cupboard sa ilalim ng hagdanan. Curiosity kills the cat, ika nga, kaya pinuntahan ko yon. Nakalaki to, ngunit dahil masyado akong curious ay ginamit ko
ang bobby pin na nasa buhok ko upang mabuksan ito. Nung una'y akala ko ay maliit na space lamang siya na puno ng mga libro tulad ng cupboard room sa palabas ng Harry Potter. At oo, puro libro at magazine lang ang meron sa loob, pero napansin ko na medyo nakaangat yung bookcase at nagulat ako nang hinila ko yon. May hagdan pala pababa. Yes, parang sa attic naman na pinagtagpuan nila Anne Frank. So noong ko lang nalaman na meron palang basement dito sa bahay ni Lola. Gamit ang flashlight ng cellphone ay tumuloy akong tingnan kung ano ang meron sa basement at sobra akong namangha nang makita ang isang malawak na library at malinis dito sa basement na parang araw-araw siyang nalilinisan dahil wala akong makitang alikabok o sapot man lang. Meron ding mga paintings na nakasabit sa wall at mga litrato ng family picture nila Lola noong Spanish era. May isa akong napansin na painting ito ng isang lalaki na sundalo ngunit hindi ko siya kilala. Binata ang nasa painting na siguro ay kababata noon ni Lola. Hindi rin naman po ito isa sa mga lolo ko na mga kapatid ng lola ko dahil nakita ko na mga litrato nila noon. Halata din sa itsura ng lalaki na ito ay meron siyang lahing Espanyol. Nang hawakan ko ang painting ng lalaki ay nagulat ako nang may mahulog mula sa likod nito. Isang brown notebook. Kaya kinuha ko ito. Sa pagbukas ko sa libro ay nagulat ako nang makita ang litrato ng lalaki na nasa painting. Nakadikit ito sa pahina ng notebook at sa ilalim ng litrato ay nakasulat ang pangalang Yeray Escara. Siguro sa kanya ang notebook na ito, ngunit wala kaming kadugong Escara. Kaya bakit narito ang notebook at painting na ito? At sino ba si Yeray Escara? Yan ang mga tanong na pumasok sa isip ko. Ibigay mo sa akin ang journal na yan, Apo. Nagulat ako nang marinig ang boses ng lola ko sa likod ko. Ayaw ko man dahil curious ako sa kung ano man ang nakasulat sa journal ay ibinigay ko na lamang kay Lola ang journal dahil halata sa boses niya ang pagiging seryoso. Lola, sino po siya? Tanong ko. Hindi mo na kailangan pang malaman. Sige na at bumalik ka na doon at mag-merienda na. May inihain ng mama mo. Yun lamang ang naging tugon ni Lola. Pagkatapos magmerienda, akala ko ay normal lang. Babalik ako sa kwarto, makikinig ng kanta, magbabasa, tutugtog ng gitara o manonood tulad ng palagi kong ginagawa. Ngunit doon na palagi magsisimulang gumulo ang lahat. Doon na magsisimula ang mga tanong sa isipan ko. Hanggang ngayon ay hinahanapan ko ng sagot. Pasado 5:00 ng hapon, nang tumambay ako sa veranda upang magpahangin at tumugtog ng gitara, nang mahagip ng mata ko sa hindi kalayuan ng isang lalaki. Nagulat ako sa nakita ko at muntik ko nang mabitawan ng gitara ko dahil ang lalaki na nakita ko ay kamukhang-kamukha ng lalaking nasa painting sa basement. Alam kong hindi siya multo dahil may kausap siyang lalaki rin at nagtatawanan sila habang nanunungkit ng mangga. Paano nangyari yon? Doppelganger ba siya ng lalaki sa painting? Or reincarnation? Tumayo ako at tinignan pa siya ng mabuti dahil baka namamalik mata lamang ako. Pero hindi. Kung ano yung itsura ng lalaking nakita ko sa painting ay siya rin ang lalaking nakatayo sa hindi kalayuan na nanunungkit ng mangga. Nagulat ako nang tumingin rin sa direksyon ko ang lalaki nang nakangiti na akala mo ay matagal na niya akong kilala. Sino siya at ang lalaki sa painting? Tinignan ko lamang siya habang palayo sila ng kasama niya nang naghahabulan. Siguro'y uuwi na. Kinagabihan habang ang lahat ay tulog na, buwaba ako at nagtungo ulit sa basement. Nag-iingat na baka mahuli ni Lola. Nang makita ko ang painting ng lalaki ay hinanap ko kaagad ang journal niya. Nagbabaka sakali na baka mahanap ko doon ang kasagutan. Sinubukan kong tanggalin ang painting dahil baka nasa likod noon ang journal na hinahanap ko. At hindi nga ako nagkamali. Pero sa likod ng painting
ay may nakita rin akong 2 lapida sa pader. Natatakpan ang 2 lapida na ito ng malaking painting ng lalaki. Binasa ko ang nakasulat sa 2 lapidang nakita ko. Yung isa ay may pangalang Yeray Alejandro Escara E. Baumgartner. Born September 2, 1875. Died December 25, 1895. At ang pangalawang lapida sa baba ng lapida noong Yeray ay Maria Angela Escara. Born February 19, 1895. Died November 22, 1895. Ibig sabihin ay baby pa lamang yung Maria Angela nang mamatay. Nakaramdam ako ng lungkot pagkatapos kong ma-realize yon. Anong ginagawa mo? Nagulat ako sa boses ni Lola kaya't muntik na akong mahulog sa tinatayuan kong upuan. Bakit hawak mo na naman ang journal na yan? Tanong pa ni Lola. Lola, may gusto lang po akong malaman. Kinakabahan kong sagot. Nakita kong huminga muna ng malalim si Lola bago nagsalita. Umupo ka at sasagutin ko lahat ng tanong na gumugulo sa'yo. Kaya mabilis akong naupo. Lola, sino po si Yeray at Maria Angela? Wala naman po tayong dugong Escara at saka bakit may lapid na sila sa likod ng painting ni Yeray? Sunod-sunod kong tanong. Si Yeray Alejandro Escara, ang unang asawa ng aking lola, si Eva, at si Maria Angela ay ang nag-iisa nilang anak. Ilang buwan pa lamang si Maria Angela nang namatay sa sakit. Sobrang nalungkot si Eva dahil sa nangyari dahil galing siya ng Spain noon para ayusin ang negosyo nila doon, samantalang ang naiwan naman na kasama ni Maria Angela ay ang ama niya na si Yeray. Sinisi ng mga magulang ni Lola Eva si Yeray dahil daw sa kapabayaan nito. Kaya naman noong madaling araw ng Pasko ng taong 1895 ay nakita na lamang dito sa basement si Yeray na duguan at wala ng buhay. Sabi nila ay nagbaril daw sa ulo dahil doon nga ang tama niya sa ulo. Dito gustong ipalibing ni Lola ang bangkay ng una niyang asawa at anak para daw malapit lang sa kanya. Dito rin nakalibing ang lola ko. Sa likod ng painting rin na yan. Mahabang paliwanag pa ni Lola. Nagulat ako sa mga nalaman ko. Hindi ko alam na may ganun palang naging pangyayari. Pagkatapos noon ay hindi na ako nakapagtanong pa kay Lola dahil sinusubukan ko pa rin i-process sa utak ko lahat ng mga nalaman ko. Ngunit nang matulog ako ay napanaginipan ko ang 2 lalaki. Malabo lang pero halatang nag-aaway sila sa panaginip ko hanggang sa bigla na lamang humugot yung isa ng baril at pinaputok. Nagising ako pasado 3:00 ng madaling araw at hindi na nakatulog pa kaya sabog akong gumising. Samantala mga 8:00 ng umaga, nagdilig ako ng halaman at habang nagdidilig ay nakita kong muli sa hindi kalayuan yung lalaki kahapon. Iniwan ko muna yung ginagawa ko at tumakbo palapit sa lalaki. Naka-face mask siya samantalang ako ay hindi. Hindi pa nga ako nakaligo at nakapajama pa ako. Bahala na. Hi, nakangiti kong wika. Ang pogi niya lalo sa malapitan. Hello, bago lang ako dito, taga dyan ka? Sabi niya. Nagulat naman ako nang magtagalog siya. Akala ko nga ay Inglesero. Ay nagtatagalog ka pala, sabi ko tapos ay natawa naman siya. Oo, dito ako pinanganak sa Pilipinas. Taga Spain yung ama ko pero hindi pinanagutan yung mama ko kaya Filipino nationality ko. Ang sabi niya. Tawagin mo lang ako sa pangalang Akina. Sabi ko habang ini-extend ko ang aking kamay sa lalaki. Nakipagkamay naman siya sa akin. Sige Akina, uuwi na rin ako. Magluluto pa ako ng umagahan. Paalam niya na parang nagmamadali. Samantala habang pinagmamasdan ko siyang umalis, nagtataka talaga ako na bakit kamukhang kamukha niya yung lalaki sa picture. Ang nakakalungkot lang, hindi na kami nakapag-uusap pa at hindi ko rin nalaman noon ang pangalan niya.
Minsan ay nakikita ko siyang dumadaan sa tapat ng bahay namin pero kapag gusto ko siyang habulin, nawawala siyang bigla sa paningin ko. Tuwing bumabalik naman ako sa basement para hanapin ang journal ay hindi ko na alam kung nasaan. Hanggang sa 2021 ay namatay si Lola sa COVID kaya hindi ko na alam kung saan ko pa makikita yung journal dahil may pagkakataon na napapanaginipan ko yung Yeray Escara. Pakiramdam ko ay may iba pa akong dapat malaman na ang sagot ay nasa journal niya. Sa kabilang banda, ilang gabi bumalik ulit ako sa basement para hanapin ang journal nang mahuli ako ni Mama. "O Akina, mukhang may hinahanap ka dito. Ano ba yun?" tanong ni Mama. "Ma, may nakita po ba kayong brown journal dito? Yung makapal po na luma na?" wika ko. "You mean journal ni Yeray?" tanong niya. "Alam mo rin yun, Mama?" nagtataka kong tanong. Pero syempre, alam siguro ni Mama yon, lalo na't nauna pa siyang tumira dito noon at siguro rin ay alam niya ang history nila Yeray at Maria Angela. "Oo anak, alam ko yon. Bakit mo nga pala hinahanap yung journal?" tanong ulit ni Mama. "Marami po kasi akong gustong malaman tungkol sa kanya, Mama. Masyado po ako na-curious," wika ko. "Nako, nakita kong sinunog ng lola mo yung journal na yon," wika naman ni Mama. Agad naman akong nanghinayang kasi paano ko na malalaman ang lahat kung sinunog na yon ni Lola. Ano ba kasi ang hindi ko dapat malaman at mukhang ayaw ni Lola na may malaman ako? Umahaba na naman yung nguso mo, Akina, ha? Alam mo ang kwento nila Yeray? Kung may gusto kang malaman, pwede kong magkwento sa'yo. Samantala ay bigla naman ako natuwa sa sinabi ni Mama. "Talaga, Ma? Alam mo ang lahat?" tanong ko. "Oo anak, nakwento rin sa akin ni Nanay sila Yeray nung makita ko rin yung lapida dyan sa likod ng painting nila. Sa journal ko lang rin nalaman ang lahat ng katotohanan," ang wika pa ni Mama. "Ano po yung katotohanan, Mama?" nagtataka kong tanong. "Hindi nagpakamatay si Yeray anak. Pinatay siya," sagot ni Mama na ikinagulat ko. Tama nga ang kutob ko at ang nasa panaginip ko. "Sino po ang pumatay sa kanya, Mama?" tanong ko. "Ang tatay ng lola mo na nagngangalang Don Enrique. Pinatay si Yeray dahil nga sa sinisisi sa kanya ang nangyari kay Maria Angela. At nang mamatay si Yeray ay ang asawa niyang si Eva na ang gumamit at nagsulat sa journal ni Yeray. Ilang linggo ng pagkamatay ni Yeray ay sumunod na namatay si Don Enrique. Pinatay siya mismo ni Eva dahil sa sobrang galit nito nang malaman niya na ang mismong ama niya ang pumatay sa kanyang iniibig na si Yeray. Nasaksihan ng ina ni Eva ang nangyari kaya't inatake ito sa puso at namatay din. Inilibing ni Eva dito sa basement ang labi ng kanyang asawa at ina. Pagkatapos ng 1 taon ay nag-asawang muli si Eva at doon na nga pinanganak si Mama, ang Lola Esperanza mo at ang kanyang mga kapatid. Si Mama ang panganay na anak ni Eva. Nang tumungtong sa edad na 20, si Mama ay nagpakamatay si Eva at sa suicide note niya nakalagay, lahat. Ilang taon niyang dinala ang guilt sa kanyang puso na hindi na rin niya kinaya na dalhin ng ilang pang taon kaya nga nagawa niyang magpakamatay. Mahabang paliwanag ni Mama. Gulat at may halong lungkot ang nararamdaman ko sa history ng mga great-great-grandfather and grandmother ko. Hindi ko inaasahan na gano'n ang nangyari. Ayaw ipalam ni Nanay sa atin yon dahil nga sa baka daw dalhin din natin ang mga nagawa ni Eva. Ayaw lang ni Nanay na dahil sa nangyari sa nakaraan ay mapariwara tayo. Dagdag pa ni Mama. Samantala doon ko naintindihan ang lahat. At isa na lang ang tanong na naglalaro sa isipan ko na kung bakit
Kamukha nung lalaki si Yaray. Mama, nakita niyo na po ba yung lalaki dito sa atin? Na minsang napadaan na kamukhang kamukha ni Yaray? Tanong ko. Oo iha, nakita ko siya noong araw na nagdidilig ka at nilapitan ko siya. Sobra nga akong nagtataka sa binata na yon at iniisip ko kung anong ugnayan ang meron sila ni Yaray. Ang wika pa ni Mama. Papadudot tumatak yon sa isipan ko at may pagkakataon na gumagawa rin ako ng journal at isinusulat ko roon ang kwento ni Yaray Alejandro Escara, E. Baumgartner. Na-inspire din akong sumulat noon ng love story na fiction at pinost ko yon sa Wattpad. Ayon, ayos naman ang naging feedback sa sinulat ko. Although hindi naman kasing sikat ng ibang story sa Wattpad. Pero ayos lang kasi gumana ang imahinasyon ko. At kahit fiction lang ay nagawa kong happy ending ang tragic na buhay ni Yaray. Samantala lumipas sa mga taon. Nakalimutan ko na yung lalaking kamukha ni Yaray. That time ay nag-aral na ako sa kolehiyo dito sa Manila. At malapit na ako magtapos noon. Nang aksidente kong makasakay sa jeep ang lalaking kamukha ni Yaray. Matagal ko siyang tinitigan at hindi nagbago ang kanyang itsura. Gwapo pa rin ito pero kahit na napapadaan ang mga mata niya sa akin ay mukhang hindi na niya ako namumukhaan. Kaya bago pa siya buwaba ng jeep ay sinamantala ko na ang pagkakataon. Hi, natatandaan mo pa ba ako? Panimula ko. Nakatingin lang sa akin noon ang lalaking kamukha ni Yaray. Nakangiti pero alam kong hindi niya ako matandaan. Kaya nirecall ko sa kanya yung unang pagkikita namin noong nasa Pampanga pa ako nakatira. Ay oo, natatandaan na kita. Akina, right? Na-excite niyang sabi sa akin. Buti naman at nagkita na tayo ulit. Dagdag pa niya. Ano nga palang pangalan mo? Last time kasi hindi ako nakapagtanong ng name mo. Kasi nagmamadali ka. Ang sabi ko naman. Ako si Yago. Yago Vicenzo de la Torre. Sagot niya sa akin. At yun na nga papadudot. Doon na nagsimula ang lahat. Pagkatapos ng kwentuhan, bago siya bumaba ng jeep ay nagpalitan kami ng cellphone numbers at social media accounts. Kinagabihan ay agad siyang nag-friend request sa akin at doon na nagsimula ang communication namin ni Yago. Dinalaw din niya ako sa aming bahay dito sa Maynila at nung dumating ang sem break ay pinakilala ko siya sa aking ina. Si Mama naman ay nagulat at sinabi na nga namin sa kanya ang tungkol kay Yaray Escara. Pinakita namin kay Yago ang painting at maski siya ay namangha at nagulat kasi kamukhang kamukha talaga niya si Yaray Escara. Ngayon na ako naniniwala sa reincarnation at si Yaray ang past life ko. Sabi pa ni Yago sa akin. Nalungkot din siya nang ikwento namin sa kanya ang tragic life ni Yaray. Pero sabi ni Yago sa akin, baka siguro binigyan siya ng chance ng Panginoon para ma-reincarnate ay para itama niya ang pagkakamali sa nakaraan. Samantala, to make the story short, nagkamabutihan kami ni Yago na nauwi sa pagiging magkasintahan. At isang taon pagka-graduate ko ng kolehiyo, nito lang June 11, 2025, ay ikinasal kami ni Yago. Sa ngayon ay fresh pa ang pagsasama namin ni Yago bilang mag-asawa. Pero looking forward na kami sa maraming taong pagsasamahan naming dalawa. Sa kabilang banda, sabi ni Mama na meron siyang malinaw na larawan ng kanyang Lola Eva at nang ipakita niya yon sa akin ay nagulat ako kasi kamukha ko pala siya. Kaya naisip ko tuloy namin ni Yago na baka reincarnation din ako ng Lola Eva ko at binigyan kami ng chance na mabuhay muli para ipagpatuloy ang naputol naming pag-iibigan. Papadudot, dito ko na po tatapusin ang kwento ko. Sana'y mapili mo itong i-upload at itampok sa Papadudot YouTube channel. Abangan namin ito ng asawa ko
Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Akina Robles de la Torre. Maraming salamat Akina sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. May mga taong hindi naniniwala sa reincarnation, lalo na ang mga Katoliko dahil wala ito sa mga turo ng ating Panginoong Hesukristo. Bagamat hindi maitatanggi na meron mga tao ang handang magpatunay ng reincarnation, well, nasa iyo na lamang kung maniniwala ka o hindi. Ganun pa man, ang isipin natin ay ang goal o plano ng ating Panginoon sa ating buhay. Maaaring i-allow niya ang reincarnation on a certain condition, lalo na sa tragic life ni Yeray at Eva. Baka binigyan sila ng chance ng Diyos na itamang naging pagkakamali nila at para may pagpatuloy ang kanilang naputol na pag-iibigan. Wala namang imposible sa Panginoon at alam naman nating lahat na God works in mysterious ways. Who knows? Baka reincarnation nga sina Akina at Yago nina Eva at Yeray. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at suportahan ang aming mga uploaded horror stories. Likewise ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, ito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.